May lalaki yung dumampot sa akin. Kabod na lang ako dinala sa Bethany po. Doon na lang ako iniwan. Talagang nakikita ko, hirap na hirap po talaga siya. Nagdadampo ang Pasko at bagong taon, hindi niya po nakakapiling ng pamilya niya. Talagang nangungulila po talaga siya. Kahit na masaya ako, parang kulang. Gusto ko, meron din akong mga magulang na makasama rito sa bago kong magulang ngayon. Iniisip ko, sana hindi rin kami nagkalayo ng pamilya ko para hindi ako ganito nasa lansangan. Minsan pag nagkakasakit kami sa lansangan, wala akong mga ruga sa amin. Pero nung napanood niya ang aming programa, may naramdaman daw siyang bagong pag-asa. Nakita ko yung palabas na yun dahil sabi nila, daan taon man lumipas o ilang siglo pang dumating, dapat sana muling makapiling nilang mga nawawala nila sa buhay. Napakasakali ko ng kutob ko parang magkikita kami. Ayan, makikita ko yung lugar namin. Tapos pagkatapos po ito, anong lugar na po? Habang bumabiyahe papuntang barangay Mambog, hindi na naiwasan ni John na balikan ang katiting na alaala ng kanyang ama. Parang nakahanga rin na parang pulis din kasi bago kami kahiwalay, nagiinuman sila nun eh. Hindi ako sigurado, pero yung sa dinidescribe nga niya, ay baka magkagmaro. Ito na mga kaibigan naman, sumunod na po ang linya naman akong number 75. Ang kaibigan, nasa naman ang Ito ang trabaho ni John, 26 years old. Taga-bola ng bingo dito sa Santa Rosa sa Nueva Ecija. Sa kamay raw niya nakasalalay ang kapalaran ng mga tumataya. Pero ang sarili niyang kapalaran, hindi niya alam ang kahihinatnan. Si John na tagahawak ng swerte, tila naubusan para sa kanyang sarili. Magdadalawang dekada na kasi siyang nawawala at nagbunga ito ng masasakit na salita mula sa kanyang mga kapwa. Marami pong pumipunta sa akin dahil saan daw ako, napulot lang o ba ako sa tayo ng kalabaw o anak sa buho daw ba ako. Hindi ko rin matanggap kaya ako minsan nakikipag-away ako pag sinasabi nilang ganon. Ayon sa pagkakatanda ni John, tubong Malolos, Bulacan daw siya. At nung siya'y 7 taong gulang lang, lumabas daw ang kanyang ina sa kanilang bahay. At parang kung anong puwersa ang humila sa kanya para sundan siya. Pero nagkataong piyesta noon sa kanilang bayan, kaya't nilamon ng kapal ng tao ang kanyang ina. Hindi ko nakita yung mga magulang ko, umiiyak po ako sa medyo kaharapan ng bahay namin. Habang tumatangis, naganap ang para sa kanya'y tuluyang nagpabago ng kanyang buhay. May lalaki yung dumampot sa akin. Kabod na lang ako dinala sa Bethany po. Doon na lang ako iniwan. Ang araw ng piyesta, naging simula ng mga taon ng kanyang pangungulila. Sa kanyang paglalaboy, napadpad siya sa peryahan at doon na bumuo ng pamilya. Si Melanie, ang kinakasama ni John, saksi sa bigat ng pasanin ng kanyang mahal. Talagang nakikita ko, hirap na hirap po talaga siya. Nagdadampo ang Pasko at bagong taon, hindi niya po nakakapiling ng pamilya niya. Talagang nangungulila po talaga siya. Masakit din daw sa kanya ang hindi magamit ang tunay na apelyido ng kanyang kinakasama. Wala kasing kasiguruhan kung ano ba talaga ang buong pangalan ni John. Roldan daw ang nakarehistrong apelyido ni John nung dinala siya sa Bethany House. Pero walang makapagsabi kung tama ba ito o gawa-gawa lang. Kahit hindi po kami kasal po ng asawa ko, mas ko po siya. Talagang kahit saan po kami makarating, ipaglalaban ko po siya. Sabihin mang may sarili ng pamilya si John, hindi pa rin maiwasang madalas siyang dalawin ng kalungkutan.
kahit na masaya ako, parang kulang. Gusto ko, meron din akong mga magulang na makasama rito sa bago kong magulang ngayon. Iniisip ko, sana hindi rin kami nagkalayo ng pamilya ko para hindi ako ganito nasa lansangan. Minsan pag nagkakasakit kami sa lansangan, wala akong maaruga sa amin. Pero minsan, hindi maiwasang sumagi sa isip ni Jonjon na baka ibinaon na siya sa limot ng kanyang pamilya. Dinulog po nila ako sa eye to eye. Marami ko kaming bata nun, ilan ang mga nakuha. Hindi ako nakuha doon. Hanggang sa pinastil din nila ako sa dyaryo. Hindi pa rin ako nakuha. Halos yung mga ibang naipastil nila, nakuha po. Ako lang po ang natitira, kaya lumungkot din ako nun Para sa tingin ko, wala rin pag-asa Pero nung napanood niya ang aming programa, may naramdaman daw siyang bagong pag-asa. Nakita ko yung palabas na yun dahil sabi nila, daan taon man lumipas o ilang siglo pang dumating, dapat sana muling makapiling nilang mga nawawala nila sa buhay. Sa aming pakikipag-usap kay Jonjon, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Liklik ang palayaw ng kanyang ina, habang ang kanyang ama, isang kilalang tao di umano sa kanilang komunidad. Malaking tao raw ito, balbas sarado, medyo manipis ang buhok at kapansin-pansin ang bigote. Marami raw silang magkakapatid at sa kanyang pagkakatanda, 2 silang maliliit noon at puro malalaki na yung iba niyang mga kapatid. 2 palapag o 2-story ang kanilang bahay at sa silong sila nakatira. Matatanaw daw mula rito ang mga puno ng buko. Ang lalaking dumampot sa kanya, sa Bethany House sa Giginto, Bulacan siya dinala. Hindi raw papayag si Jonjon na habang buhay na lang siyang parang bulag na nangangapa sa kanyang nakalipas. Kaya sa araw na yon, pipilitin daw niyang mabigyan ng kasagutan ang lahat ng kanyang mga katanungan. Una naming sinadya ang Bethany House kung saan siya inilagak bago tuluyang naging kutong kalye. Baka sakali unang kutob ko parang magkikita kami. Ngayon makikita ko yung lugar namin. Pagdating sa bahay ampunan, kinailangan munang kumpirmahin ni Jonjon kung Roldan nga ang kanyang tunay na apelyido. Malaki kasi ang may tutulong ng kumpirmasyong ito para matunto naman niya ang kanyang mga magulang. Pero wala siyang malinaw na impormasyong nakuha. At kung may Roldan man na nakarehistro May roon, mga Roldan doon pero hindi niya sinabi kung yung Roldan na nandun yun yung magulang mo. Tila, hindi daw yun. Hindi daw nawawalan ng anak yung ano. Tapos, nagpunta daw sila sa civil registry ng Malolos, tinignan yung buwan na ikaw ay pinanganak. Wala naman daw nakarehistro na kasing edad mo, kundi isa lang babae pa na Roldan ang apelyido. nabigla man si Jonjon sa nasabing balita. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang determinasyong makita ang kanyang mga tunay na magulang. Mahalaga natin na mahanap ko yung magulang ko dahil sa buong paghihirap ko ngayon ako naglalakas ng loob. Naging na ako masamang bata. Pero ngayon, anong klaseng ama ako? Kaming mga social workers, wala kaming kayang ibigay sa inyo, kundi pag-asa. Maganda kami, pag-asa siya na makikita niya yung parent niya. Pinalalakas man ng social worker ang loob ni Jonjon. Pinamukha rin nito sa kanya ang iba pang pwedeng maganap sa kanyang paghahanap. Kaya itry natin. At the moment, yung mga ginawa nating effort at yung mga sinasabi niyang information, talagang very slim yung chance na mahanap yung parent mo. Ngayon, if in case hindi mo mahanap, ready ka ba? Ready ka ba na harapin mo yung katotohanan na hindi mo nahanap ang magulang mo? Ang mga salitang ito ang parang hanging umihip sa kanina'y determinadong loob ni Jonjon. Mula Giginto, sinadya namin ang tourism office ng Malolos. Gusto kasi naming makumpirma ang balitang wala raw talagang may apelyidong Roldan doon.
Kahit na hindi ko mahanap ngayon, hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Mag-i-interest pa rin ako. Balang araw, nakita ko rin. Pero mali ang haka-haka. May mga nakarehistrong roldan sa isang barangay sa Malolos. Ang kaso, Binerify na namin lahat. Talagang roldan nga lang kilala namin, mambog. Inalam na namin yung mga roldan. Ang sagot nila sa amin wala silang kamag-anak na nawawala. paalis na sana kami noon papunta sa barangay Mambog nung biglang bumuhos ang ulan. Tila nakidalamhati ang kalangitan sa malungkot na balitang narinig ni John John. Habang bumabiyahe papuntang barangay Mambog, hindi na naiwasan ni John John na balikan ang katiting na alaala ng kanyang ama. Parang nakahanga rin na parang pulis din kasi bago kami kahiwalay, nagiinuman sila nun eh. Hindi ako sigurado pero yung sa dinidescribe nga niya, baka magkagmaro. Pagdating sa barangay, agad na inilarawan ni John John sa mga opisyal ang itsura ng kanyang ama. Malaking tao na balbas sarado, medyo bilugan din ang mukha niya na nakakalbo yung rin. Medyo kilala ko siya doon sa lugar namin, minsan nagiinuman sila doon. Nung huli nga ako namin magkahiwalay kami, umiinom silang pulutan nila yata sawa. Kasi yung daan. At sa pagnanais na matunto ng pamilya, drinowing pa nito kung paano niya naaalala ang dati nilang bahay. Ini nga yung dating may kanal na papunta rin sa ilog eh. Oo, may tulayo dati doon, dumadaan. Oo, di rin naging bakante. Madamo po dati. Nagkaroong peto ng kuwan ngayon na kulungan ng baboy doon. Sa lugar na yun. May tindahan naman dito sa gilid. May mga buko po sa... Ay, yun. Dating may mga buko. Pati dito sa kinalalagyan itong mga kuwan hanggang ngayon may buko. Agad-agad, tinunto namin ang lugar na base sa mga opisyal ng barangay ay pinaka nahahawig sa idrinowing ni John John. Pero nung sadyain namin ang bahay, malayo ang itsura nito sa pagkakalarawan ni John John. Hindi natatanda ka ba riyan? Parang ganyan din po dati. Kaya lang nagbago ang mga view kasi. Pero parang ganyan ang bahay namin. Up and down na sa silong kami nakakaano. Ay, ibig sabihin po yung bahay na yan may tindahan. Yung bahay po na yan may tindahan. Meron po ba tindahan? Oo, ito dati. Hindi talaga nakakuha ng mga kuwan ng tao. Yan. Kasi yung bahay na mismo, ganyan din pero wala kaming tindahan. Malayo raw ito sa lugar na pilit idinidikta ng kanyang isipan. Nung natanggap na ni John John na hindi ito ang dati nilang bahay, dumiretso na kami sa bahay ng nag-iisang pamilya Roldan sa barangay. Naharap ko po yung tatay ko pangalan ko po John John Roldan. John John. Nawala ako mga 1986. Kasi ito kami, Roldan kami. May natatandaan ka bang bahay dito na nung maliit ka? Tapos Isang pulis daw ang nakatira rito, ang tinutukoy ng mga opisyal ng barangay na posibleng ama ni John John. Sa kasawiang palad, ilang taon na raw itong patay. Si Danilo Roldan, ang panganay na anak ng yumaong pulis. Ibig sabihin ng father mo, naalala mo, pulis dati? Hindi ko masasabing pulis, basta naalala ko, kilala ko sa lugar namin. Wala kang natatandaang magulang mo na pangalan ng nanay mo o yung... Mayroon ba bang parang nabibigkas na liklik? Wala mang kumpirmasyon kung magkadugo ba talaga sina John John at Danilo. Bukas palad naman daw nilang tatanggapin bilang kapatid ang isa't isa. Welcome ka. Punta mo rito. Sige ha. Huwag kang mahiyang pumunta rito. Pasyalan mo yung...
Simula pa lang ang araw na ito sa mahaba-haba pa sigurong pakikipagsapalaran ni Jonjon para mabigyang linaw ang kanyang nakaraan. Balang araw, mahigpit pa rin ang kanyang pananampalataya. Gugulong din na pabor sa kanya ang bola ng kanyang kapalaran. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang